Hello guys, good afternoon. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. Once again, ako nga pala si Josh. For today's video guys, lahat ba tayo ay nakapag-photolab na? Grabe naman napaka-trending po ng photolab. Ang daming naggandahan at nagwapuhan at naglakihan ang mga katawan dahil sa photolab na ito. Ano nga ba magiging cons o cons nito sa ating mga pros and cons nito sa ating mga Facebook monetization? Makaka-apekto ba ito para magkaroon tayo ng restricted monetization or pwede tayong magkaroon ng partner monetization violation or content monetization violation? Alin man dito, once na naka-receive tayo ng mga ganitong monetization violation, ay posible na nga po na hindi tayo maka-generate ng revenue, pwede rin sa stars or sa ads. Panoorin natin itong video ni Ma'am Marian Anhao Wettervi or Wettervi. I don't know kung paano i-pronounce yung pangalan niya, pero thank you so much nagkaroon ng awareness yung mga viewers, mga followers natin dito. I-follow nyo po si Ma'am at mas marami kayo matututunan about dito. Credit nga pala itong video na to kay Ma'am Marian Anhao. Panoorin po muna natin. Photolab na ba ang lahat? Naku, meron tayong paalala today sa Photolab na yan. So, eto mga langga, napakarami nating nakita sa wall natin na super gaganda at kagwapo ng mga dilag. Naku, mga langga. Yes. Eto pala, meron tayong paalala. At ano nga ba yung epekto nito sa ating professional mode? O, diba? Sa ating mga account. So, super dami kong nakita mga langga na gumawa ng reels at ginawa yung kanilang inedit na mga photo, ginawa nilang reels. At ang malupit mga langga, hindi masama yon. Ang hindi maganda mga langga, in-upload nila doon, ginawa ng reels at meron pang logo. So, ang Photolab po mga langga ay isa po sa third party dito. Hindi po siya pwede. Okay? So, isa po siyang may logo at kapag hindi nyo po tinanggal yung logo, maaari pong ma-unoriginal kayo. So, ang dami lang pwedeng ma-unoriginal tayo mga langga, na restriction sa logo, sa double upload natin, sa mga videos na hindi natin alam, sa mga music, sa mga audio, ang daming babantayan. So, ingat-ingat mga love. Hi mga langga. Yun na guys. So, napanood natin. So, pakita ko lang sa inyo, meron nga pa akong pinotolab. Si Inday kanina, meron siyang pinotolab. Siyempre, magpapahuli ba tayo sa photolab? Ito po ang aking photolab. Ayan. Shout out naman, grabe. Ang galing nga talaga ng Photolab guys, ayan. So, ginawa na nga pala ako ni Inday kanina. Etong pala yon guys. Yung aking version ng Superman gamit ang Photolab. Shout out Photolab at marami pong na-restrict dahil po dito sa ilang video na ginawa. So, malinaw na sinabi ni Ma'am Marian na yung mga gumamit ng Photolab at hindi nagtanggal ng watermarks or nung brand or nung logo. At the same time guys, kapag po meron tayong tawag dito, yung Photolab kasi guys or yung images, may prohibited format po tayo na tinatawag. So basahin po natin ano nga ba itong prohibited format. Okay? So guys, ito ang prohibited format. Ayan. Ano po ito under po siya ng wait lang. Prohibited format. Content represent it in the following format cannot be monetized. Actually, matagal na natin itong pinag-usapan. Kapag po yung video or reels ay ginamit nyo lang or basta in-upload nyo lang ng walang added value or static video lang ito, ibig sabihin, nilagyan nyo lang ng background music tas hindi gumagalaw, under po siya ng prohibited format. Okay? So, static videos, bawal po iyon. And then yung pangalawa, ito naman yung usual. Content posted for the sole purpose of increasing engagement by asking people to react to question posted by a content. So, pwede tayo guys maglagay ng Photolab, which is better, etong una or etong original o etong may Photolab. So, nagkakaroon ng image pulse na tinatawag. Okay? And yung pangatlo, ito guys, yung pinaka basic na nakikita natin na gumamit na mga creator na gumamit ng Photolab at ginawa nilang mga reels. Ito nga po yung slideshow of images. Content that primarily display static images played
in succession. Okay? Para lang siyang tawag dito, presentation, yung nag-slide lang ng ganun. Iba-iba yung lumalabas na images. Tapos may konting sticker, may konting text, may mga text or emoji. So, limited originality din yung bagsak na ito or under siya ng prohibited format. Remember guys, no, kapag po nagkaroon ng limited originality or unoriginal content, under po siya ng partner monetization violation. Ibig sabihin, automatic po yan, restricted ang ating monetization. Ganun pong kasimple. Kaya, ganun pa man, kahit trending po ito, no, iwasan pa din natin mag-post at make it sure ikat natin yung portion na merong Photolab. Okay, pwede naman natin guys i-post yung mga photos natin. Wag lang natin gagawing videos or reels, di ba? So, sample na ito guys. Ayan, ito yung aking Photolab version. Ayan, di ba? Ayan. Grabe, no? Yan yung ating Photolab version. Ang galing na ng AI technology ngayon. So, marami pa tayong pag-uusapan about sa mga monetization restriction. Paano nga ba nakaka-apekto ang ating mga posts, even videos, status man yan. Pwede tayong maapektuhan ng mga ito. Kaya maging maingat, pag-aralan natin yung sistema, make it sure, no, na sundan nyo palagi itong video natin. At kung hindi nyo pa nga po pala napapanood yung previous videos natin, kung bakit kayo nagkakaroon ng unoriginal content, panoorin nyo po itong video na to. At kung nagtatanong kayo, paano naman matanggal ang unoriginal content or partner monetization violation, panoorin nyo naman po ang video na ito. Okay, so ganun pa man guys, no, hindi natin malalaman talaga yung mga violation kung hindi natin aalamin. So dapat talaga natin basahin yung partner, content, advertising, and then yung community policy. Yan, yung mga yan. So dapat alam po natin yan. So medyo marami tayong dapat malaman pa. At kung gusto niyo naman guys, no, kung kayo ay may mga katanungan, everyday po tayo may live sa ating Facebook account, 8 AM ng umaga at 8 PM ng gabi. So pwede kayo mag-join sa ating live broadcast, no. Ginaganap po yan guys. Pwede kayo mag-ask ng question doon about frequently asked question about monetization, paano maiwasan yung restriction. So samahan niyo po ako every day. May live po tayo. 8 AM and 8 PM naman po ng gabi. So, yun lang guys. Maraming salamat. So, mag-ingat kahit po pala yung mga trending na mga topics and mga suggestion ay pwede tayong maapektuhan dito. So, maraming salamat. Don't forget to follow, subscribe to my YouTube channel para sa full guide ng mga video na to. Hindi po kayo mahuhuli. Maraming salamat. See you again next time. Bye-bye.